Mahalaga ang hygiene sa ating mga katawan lalo na sa mga pribadong parte nito. Kaya naman may mga bagay na nakasanayan na, gaya na lamang ng paggamit ng feminine wash para sa mga babae. Pero ang tanong, ligtas nga ba ang mga ito? Ang feminine wash ay nagtataglay ng lactic acid, glycerin, sodium hydroxide, cocamidopropyl, betadine at tubig. Tandaan po, may dahilan kaya maselang bahagi ng katawan ng isa pang tawag sa ari. Prone kasi ito sa infection at mga sakit kaya dapat maging maingat sa mga gagamitin dito. Ang hindi tamang pag-aalaga sa ari ay nagpapataas ng tsansang magkaroon ng urinary tract infection, vaginal infection, cervical cancer at pelvic inflammatory disease. Marami po nalilito sa kaibahan ng vulva at vagina. Vulva ang labas na bahagi ng ari na dapat nililinis. Vagina naman po mismong butas at tubo ng ari ng mga babae. Kaya nitong linisin ang sarili at tanggalin ang dead cells at bakterya sa pamamagitan ng discharge. pH level po ang tawag sa sukatan ng acidity ng ari. Nasa 3.5 hanggang 4.5 ang pH level ng malusog na vagina. Marami sa mga sabong panligo, higit sa 4.5 ang pH level. Ibig sabihin po pwede itong magdulot ng imbalance kung gagamitin sa loob ng ari. Ang lactic acid naman po sa feminine wash ay nagpuproduce ng lactobacillus, isang klase ng good bacteria, kaya po pwedeng makatulong para malinis ang ari ng babae. Mabuti po ito sa mga dumaranas ng hormonal changes gaya na lamang ng mga nagdadalaga at nagbe-menopause dahil mas tuyo at sensitive ang kanilang mga ari. Pero kung normal naman po ang pH level ng ari, masama ang regular na paggamit ng feminine wash. Nagugulo kasi nito ang balanse ng bakterya sa vagina. Kapag naubos kasi ang good bacteria, maaaring mauwi sa yeast infection na nagiging sanhi ng pangangati, pangangapal, pangangamoy at pagkakaroon ng discharge. Masama rin po ang mga scented feminine wash. May dagdag na chemicals ito na maaaring magdulot ng panunuyo at irritation. Kung hindi maiiwasan gumamit ng feminine wash, siguraduhin soap-free, hypoallergenic at walang irritants ang inyong mga gagamitin. Practice safe sex mga kapatid at panatilihin ding ang active at healthy lifestyle. Agad namang kumonsulta sa inyong mga espesyalista kapag nakararamdam ng discomfort mula sa paggamit ng mga feminine products. Para sa iba pang mga mahalagang talakayan tungkol sa inyong mga kalusugan, tumutok lamang po sa Sabi ni Doc mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lamang yan sa Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.